Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jessen Rocas, ang kasalukuyang Officer in Charge ng Family Planning Organization of the Philippines o FPOP. Ang FPOP po sa pakikipagtulungan sa pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan ay nagsasagawa ngayon ng isang proyekto sa inyong syudad na kung tawagin ay Model Family Planning Services. Layunin po ng proyekto na ito na magbigay ng sapat na impormasyon at serbisyo sa family planning sa mga mahihirap na mga pamayanan ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang inyong pong susunod na matutunghayan ay ilang mga pangyayari na magpapakita na ang kawalan ng impormasyon o ang pagkakaroon ng maling impormasyon sa family planning at kawalan ng serbisyo sa family planning ay nagdudulot ng problema sa ating pamayanan, at sa ating pamilya, at sa ating lipunan. Naniniwala po kami na kung magkakaroon ng sapat na impormasyon at sapat na serbisyo sa family planning, makakatulong ito para paginhawain ang pamilya ng mga taga-Bulacan sa San Jose del Monte at magkaroon ng malusog na pamumuhay ang ating mga pamilya. Mula po sa FPOP at sa San Jose del Monte, Bulacan, iniaalay namin sa inyo ang proyektong ito at ang inyong susunod na mga mapapanood. Maraming salamat po.
Bili po. Oh, titas. Ano atin? Magbabayad ka na ba? Ay, Halos 500 na utang mo sa akin, di ka pa nagbabayad ah. Ang haba-haba na ng listahan mo ah. Kailan mo ako babayaran? Di ka na makakaulit sa akin. pasensya na po. At alam ko po, pero sa Sabado ko pa ko kayo mababayaran eh. Pag nagkasweldo yung asawa ko. Pasensya na po. Asus, lagi ko na lang naririnig sa'yo yan. Kung pera lang sana yan, grocery na tindahan ko. Ano ba kailangan mo? Pabili na lang po ng kape. Tsaka po ng 3 itlog. Tapos ano po, 5 pisong mantika. Tsaka yung pinakamaliit na asukal. Salamat po. O ito, sa Sabado ha. Opo. Ito po. Salamat po. Ito po. Uy, titas! Uy! Ka pala. Ang kamusta yung dapat si Jen eh. Kamusta na lagnat niya? Ay, pandagdag pala sa almusal niya, oh. Ay, salamat, Mari. Ay, si Jen. Pang 5 araw na nga may lagnat yun eh. Pabalik-balik nga eh. Pero hinipo ko naman kanina. Sinat na lang eh. Na, alam mo, 5 araw din yun. Sayang naman yung dapat na matutunan niya sa eskwelahan. So, susunod na masulit yung lagnat niya, dali mo na agad sa center. O nga pala, yung mister ko nasa Singapore na. Ay. Ba't hindi mo sabihan yung asawa mo? Alam mo, sabi niya, 1 linggo lang na training. Pwede na siyang mag-janitor sa barko. Talaga? Sige, sasabihin ko. O sige, sa akin. Alis na ako kasi kailangan ko pang puntahan si Mrs. Vidal eh. Para maabot ko yung mga order niyan tosino. O nga pala, sabihan ko na yung si Mrs. Vidal na a-absent na naman yung anak mo, ha? Ay, oo, Ingat sige. kayo, ha? Bye-bye. Salamat, Mari. Ay, pakisabi sa mister mo pag tumawag ulit, ha? Wala yun. Sige na. Sige, salamat. Sabi mo pa nga pala si Ate Lilibet kanina. Pinapapunta ka daw ni Kuya Teddy sa agency. Bigyan ka daw ng trabaho ng boss niya. Janitor sa barko. Ito ko mag-abroad eh. Ano ba Pini? Yung mas akong pare mo. Kung kayo wala pa yung anak. Hindi naman napag-asawa. Hindi na sila pabata ng pabata. Patanda sila ng patanda. Basta. Swerte nga. Tsaka may trabaho ako dito. Tsaka mabait yung amo ko sa pang. Libre nga tayo ng manok pag may i-harvest kami. Tuloy mo yung anak natin. Si Jack ko. Ilang taon na hindi nag-aaral. Kailan pa babalik sa pag-aaral yan? Nisweldo mo, paano ba natin pagkakasyahin sa ating lahat? Habang buhay ka na lang ba dyan sa manukan? Ano ba nakakaahon mo? Nakakaraos naman tayo ah. Di ba mahirap? Basta mayaman sa anak. Oh. Tignan mo itong puging anak mo. Swerte pa nga tayo, di sa Diyos kila kuya eh. Okay. Balang araw ito magpapayaman sa atin. Di ba na? Siyempre tay, bili ako maraming manok, tapos parang marami na tayong itlog na mga ulam, tsaka fried chicken. Galing talaga ng anak ko ah. Ha? O kung sinundan natin yung dati, no? Palagate ka, yung patali ka. Dati, kung gusto mo. O di sana wala tayong puging anak, no? Talino pa. Paano bukas ha? Isang araw. Ano nga yung si Jenjen, ilang araw nang may lagnat, hindi na lang natin mapatingin sa center. Tsaka isa mong anak, nasa probinsya, di na lang natin magpadala ng pambili ng sapatos man lang. Nasa natindahan siya na pinagkakautang ko na nakakahiya. Si Ate Lilibet, lagi na nagbibigay ng pangpuno. Ano ba? Basta ayoko mag-abroad. Gusto ko sama-sama tayo dito. Tiis-tiis lang eh. Mga ginagawa ko. Okay lang kung ako lang eh. Para yung mga bata. Pati sila magtitiis. Di ba naaawa sa kanila? Basta. Ayoko mapalayo sa inyo eh. Dito lang ako. Sama-sama tayo.
Yan. Ano, Jun? Okay ka na? Alis tayo? Saan ka bayan? Bahan ko po na eh. Sa tatay mo lang ko humingi ah. Ano ko nang bahala doon? Halian na lang kasi. Ano nga doon? Ano siya, mag-ingat kayo. Huwag mo isipin yung abot-abot. Ha? Okay ka na? Bye. Bye. Oo. Diskute. Ano? Ma? Ihatid mo na nga yung anak ko. Anong pangarap mo, nak? Bata, magaling yung anak ko eh. Basta pagdating mo ng next year, dapat may nakalima ka na. Ako, ganyan edad ko, nakasampo na ako eh. Sige tayo. Tayo. Para baga, mas masaya. Wala yung problema. Basta mga pogi, wala. Pag tumatawid, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tapos tawid. Po. Tatay. Parang late ka na yata ah. Klase niya ako. Ano gusto mo? Po. Po. Ingat. Pinagot ka pa ba? Ha? Hindi na po. Wala na po akong sakit. Wala na ba? Sinap ka pang konti. Labanan mo yung sakit ha. Opo. Para makapasok ka ng bukas. Opo. May masakit pa ba sa'yo? Wala na po. Wala na. Sige. Tayo lang natin Ate Jenny mo. Ay, natusan ko lang eh. May tinanggap akong labada ngayon eh. Ha? Opo. Ate? Ate Lilibet? Tao. Tao po. Uy, tita! Ay. Ano pala yan? Galing. Wala. Pagdaan lang ako. Parang nilakad ka ata. Nakauwi ko lang. Tara. Ako ako gusto mawis ka yata. O, kamusta ka? Parang namumutla ka yata. Ay, talaga. Ano yung gagawa? Si Jensen mo, okay na? Oo, bumubuti na siya. Kanina kumain na. Okay naman. Yung pala eh. Kung iisipin yan, kaya ka namumutla siguro. Ay, ano pala, Lilibet, meron ako sanang papakiusap sa'yo. Ano yun? Parang mahiya. Huwag ka na mahiya. Nang may gusto sana akong
Papatulong sana ako sa'yo. Ano ba yun? Sabihin mo na. Ito naman eh. Excited mo ba ako? Buntis ako. Paano mo nalaman? Ilang buwan na yan? Alam mo, sa dami na ng mga anak ko, alam ko naman na siguro kapag buntis ako, no, magdadalawang buwan na nga ito eh. Tas, ano ba naman yan? Pang-ilan yun ng anak yan eh. Hindi niyo ba naisip mag-condom o mag-pills? Ang dami-dami namang mga alternatibong paraan para maiwasan mo yung mga buntis-buntis na ganyan. Sinabi ko na yung kay Junie, kaso kilala mo naman yun eh, ayaw niya. Dagdag gastos din kasi naman para sa amin. Pabili nga ng pagkain, kinukulang pa kami. Aba, anong balak mo dyan? Ayun na nga, papasama sana ako sa manghihilot. Diyos ko naman. Sigurado ka ba sa mga naisip mong ganyan? Teka lang nga. Alam mo, isipin mo naman yung sarili mo, Ditas. Baka naman mamaya kung anong epekto niya sa katawan mo. O sa anak mo, paano pag nabuo yan? Marami kayang mga ganon yung pupunta sa hilot tapos nabubuo pa rin. Paglaki ng bata, kung ano-anong sakit yun meron sila. Ikaw din. Mamaya kung ano pa mangyari sa'yo, Ditas, maawa ka sa mga anak mo. Ano pala pwedeng makain tubig? Sandali lang ha. Pwede kailangan ko ng tubig eh. Salamat. Ito na. Oh, ano na naman yan, Ditas? Hindi ko alam. Nabili ko lang ito sa manghihilot eh. Diyos ko, Ditas, maawa ka sa mga anak mo. Parang awa mo na. Isipin mo, mas kailangan kanila kaysa naman sa mamatay ka. O ano pa mangyari sa'yo? Ano ka ba? Sinasabi ko lang naman yung mga pwedeng mangyari eh. Ang awa na ako sa mga bata. Pakiramdam ko malaki rin yung pasalamat ko sa kanila. Ano pa bang kinabukasan na meron sila kung ngayon pa lang, di ba? Simula pa lang, talong-talo na sila. Ngayon pa nga lang na 5 yung anak na nasa akin, di ba? May anak pa ako sa probinsya, hindi man lang namin padala ng kahit magkano man lang, hirap na kami. Paano na kung madadagdagan pa? Naisip ko rin namang ituloy ito. Tapos, papaampun ko naman siguro sa kanilang kamag-anakan dyan. Pero hindi naman kasi papayag yung si Junie. Kaya ako nandito, papatulong sana ako sa'yo. Samahan mo naman ako sa manghihilot. Desidido ka na ba sa gagawin mo, Ditas? Kasi natatakot talaga ako para sa'yo. Pero kung buo na yung pasya mo, wala naman akong ibang pwedeng gawin kundi samahan ka rin eh. Sir. Oh, wait ngayon ka lang. Sir, padaan lang ako, sir. Bali nga sana ako, may sakit nga si anak ko, Pwede ba ba? Yun na nga, sir, kakahiya, Iba naman ang problema ng pamilya mo. Papabayin ko pa. Pwede mo babali, sir? Sungit na kamo mo, Ha? Sungit. Ba't yung personal na buhay ko pinakikialaman? Magagawa ko kung may lahi kaming talisaing tandang. Diba sa lahi niya, bantres. Ikaw naman kasi pare. Ang dami mong anak. 6. Isa ka pa eh. Bakit ka ba ilan anak mo? 7. Magawalo. Uy, may pautang naman dyan. Naku, wala akong pera. Maiwan na kita. Uy!
Bantay lang kayo. Bahala araw, iwanan ko kayo. Sa kayo kong barko. Biling ko itong lahat mga manok dito. Patak! Patak kayo dyan. Hawin ko kaya lahat to. Kasama ko lahat. Sir! Tay, masakit yata si nanay. Pagod lang yan, pagkakapang trabaho. Jenny? Nay? Ay, mainit at tubig. Teka lang, Nay. Mainit at Leo. Tay, may dugo si nanay, oh. Ne? Ang init mo. Ha? Ang dami mong dugo. Ano mo ano yan eh? Ano yan eh? Ha? Hindi naman! Ano ka man iyo? Ano? Tay, ano nangyari kay nanay? Tay, dali natin si nanay sa ospital! Sabi ko na nga ba eh. Oh, bakit walang kumikilos? Tumawag ka ng tricycle. Tricycle! Parang hindi yung tricycle. Kaya mo ba tumayo, ne? Itong bito! Dali. Kaya mo pa ba, ne? Kaya ko, ne? Oh, dyan lang kayo, dyan lang kayo. Sige na. Aling Doray, kayo na po bahal sa mga bata. Oh, kayo, nadali namin si nanay sa ospital. Sige na. Aling Doray, pakibantay na lang po yung mga bata. Samahan ko na lang po sila. Oh, dyan lang kayo sa loob. Sige na. Ako na bahala. Hindi, sige na, sige na, sige na. Oh, sige na, sige na, sige na. Ako na bahala kay mama mo, ha? Sige na, ha? Aling Doray, yung mga bata po, ah. Madali eh.
ba napag-usapan to? Ikaw ang asawa, hindi mo naman lang napansin? Hindi nang umaga yung... Juni, ang dami-dami niyo ng anak. Hindi ka ba naaawa kay Ditas? Halos hindi na nga kumakain yung kaibigan ko para lang may makain ng mga anak niyo eh. Hindi mo ba nakikita yung pagkakaiba nung isa pa lang yung anak niyo? Excuse me po sir, pinatawag po kami po sir. Sino dyan si Raul? Mga tao mo, ipapasok na. Ayun, medyo marami ang nawalang dulo sa kanya. Kailangan ma-rest pa siya para malinis ang matres niya. Pag ilang yung ba, sir? Ito, nakuna na yung sulat ko. Kaya naman pala, sir, dapat hindi na nag-reduce sa asawa mo. Kasi bukod sa mahina na katawan niya ngayon, maaaring mag-rupture o matulog yung matres niya kung naman pa siya. Hindi mo pa kayo sinabi yung mga ito? Delikado ka. Pinakuna lang siya ng anak ko. Hindi ko alam mo ganito mangyayari. Kaya naman, ang gabi. Gawin mo lang ko lahat pag ibalik ko sa anak. Kasi sa ngayon, bukod sa grabe ng tulog, may infection siya sa matres. Kapag nagluto na, kailangan na dapat sa hindi. Sorry, pero kailangan natin ang matres niya. Kaya na akong bahala, gawin na ako lang para bumalik sa akin. Nauna na ako ang Gusto na si Ditas. Alam mo ba na gagawin niya to? Sinabi ba siya sa'yo? Juni, hindi naman sa konsibitura ko. Pero, pumuntahan kasi ako ni Ditas sa bahay kahapon. Pero sinubukan ko siyang pigilan. Kaso mukhang desidido talaga siya eh. Sinabi ko din sa kanya nga na baka pwedeng mangyari siya. Nangyari nga. Kaso, pag hindi ka naman siya sinamahan, pupunta siya mag-isa. Kaya minabuti kong samahan na lang siya. Para naman hindi mapahamak. Kahapon wala namang aperya eh. Sabi naman ng hilot, okay lang daw yung ganung pagdurugo. Para daw talagang matuluyan. Hindi na ko naman naisip na magkakaganito eh. Hindi naman sa nangihimasok ako, pero ano ba plano niyo mag-asawa? Maawa na kasi yung kay Ditas eh. Sa mga anak niyo. Maawa naman si Ditas. Alam ko hindi na siya nagsasabi, pero pagod na rin siya. Hiyang-hiya na rin siya mangutok sa tindahan. Alam ko lulunok na lang din niya yung pride niya pag tinatanggap yung mga pagkain binibigay ko. Marami rin yung magkakapatid. Mahirap din kami.
Pero masaya kami. Bet, simple lang yung pangarap ko. Makita ko lang yung pamilya ko masaya. Yung pag-uwi ko sa gabi, sabay-sabay sila dyan. Kita ko sila. Kahit hindi kutsun yung higaan, kahit hindi masarap yung pagkain. Basta ligtas. Bata ka pa naman ng mga panahon na yun eh. Iba na ngayon. Isa pa, malay mo ba naman kung magaling lang magtago ang mga magulang mo sa mga problema nila? Lalo na mga babae. Kami, kusang ngiti lang. Akala mo, okay na. Tay, ano bang nangyari kay nanay? Ba't ang daming dugo kagabi? Muna ha, dali lang. Sige ha. Kaproblema lang sa tiyan si nanay mo. Masakit po ang tiyan niya. Ay, nanganak mo naman ba si nanay? Ba't lagi siya nanganganak? Eh, ang dami-dami na nga namin eh. Ito, nahihirapan na din ako. Eh, sino mag-aalaga sa baby na yan? Sama-sama natin. Alagaan si nanay mo. Hindi na manganganak si mama. Tama na tayo. Gusto ang pakiramdaman na? Wala? Oo, ayos na. Ano lang, medyo kumikirot-mirot na. Pero wala naman nakakaiba niya nararamdaman. Galing ako agency kanina. Tapos balik ako dun bukas. Pasa ako ng requirement. Tapos pa-medical na. Ayos naman. Kada 6 na buwan, uwi ako. Hindi naman sama, di ba, Ne? Tapag kayanin ko yun. Kaya yan. 6 na buwan lang eh. Kasi makita yung mga bata dito, alam mo, wala na puntahan yung buhay. Sabi nung pwede daw kami mag-Skype. Makita natin yung sarili, yung mga video-video, parang sa internet ba? Di ba alam yun? Sa computer siya, tinuro ni, alam ni Jin. I-Skype mo, may Facebook nga pala yung anak mo. Uy, yung mga bata. Wala. May mga bata. Pwede. Ba't ba yung parang virgin? Ano ba? Wala.